Ay, grabe yung pagod, puyat at gutom habang tinitiis yung hapdi ng sugat sa paa. Ganon siya kahirap. Pero worth it naman kasi ang dami po naming nahuli. So far, ito na po siguro yung pinakamahirap na vlog na nagawa ko. So ito na nga, sa pagpapatuloy ng aming panunusok ng mga alimasag at poset dito sa Mykobar, Corniche, Saudi Arabia, ay kasama ko pa rin sina Ernest, Juan at Archie. Pakifollow na lang po yung page nila. So para po sa update ng aming mga nahuli doon sa part 1, nakatatlong pusit na po kami at 3 alimasag. Kaya ngayon ay patuloy pa rin naming binabaybay ang kahabaan ng Alcobar, Corniche seaside. Habang nagiging mas mapagmasid at mapagmatsyag sa mga gilid-gilid ng bato, baka sakaling may mga nagtatagong pusit at alimasag. At dahil sa 8 taon na yung nakalipas, pero wala pa ring nadagdag sa mga huli namin, sumayaw muna ako ng tala. Ngunit nalulunod sa iyong mga... It was at this moment that he knew. He fucked up. May nanonood pala sa aking mga kabayan sa likuran. Nakakaloka. Di ko naman namalayan. Nahiya ako tuloy bigla. It's so embarrassment, you know? Embarrassful? Embarrassness. O basta ganun, napahiya ako. Pero ang pagsayaw ko pala na yun, ang magbibigay sa amin ng swerte. Charot. Sunod-sunod na yung mga huli namin. Heto, panoorin nyo na lang. O, pang thumbnail muna. O, ayan, may alimasag, diba? O, ano naman tong sunod? Pusit, malamang. Ay, laki day. Tagal naman iahon ni Ernest, Juan. Dalawa kasi yan, mag-asawa daw ulit. Kaso, nakawala yata yung isa, kaya hinahanap niya. O siya, hayaan mo na. Maghanap na lang yun ng bagong jowa. Baka hindi talaga sila para sa isa't isa. Ano ka ba? O, ang laki, diba? Ha? Ayan, munti ka na naman akong matalsikan. Okay sana kung puti. Minsan ko na nga lang maranasan matalsikan sa mukha. Tinta pa ng pusit. Diyos ko. O, isang malaking alimasag ulit. Pre, ito dito, pre. Tsaka pusit ulit. O, diba? Layo pa ng pinanggalingan ko. Sakit na kasi ng paa ko niyan, guys. Ang dami ko ng sugat sa paa. Diyos ko. Kaya umupo na muna ako doon sa may batuhan. Tinatawag na lang ako kapag may huli. Lalo kasing humahapdi yung mga sugat ko sa paa kapag naaalatan. Ay, sa sunod talaga, magme-bedjas na ako. Alimasag ulit sa may batuhan. Oh, alimasag. Dito pa gano'n. Lumalaban. Tsaka pusit ulit na si Archie naman ang nakahuli ngayon. Malaki ba? Ay, may tumatagas. Ano yun? O, ayan o. Diba ang dami na naming huli agad? Huh? So, nung sa tingin ko ay sapat na yung mga nahuli namin, hinayaan na namin yung iba para sa mga susunod na mandaragat. Marunong naman kasi kaming makontento. Hindi gaya ng jowa mo na kahit binigay mo na lahat para sa kanya, kulang pa rin. Kaya ayun, hinayaan ko na silang dalawa dyan na maglimas-limas. Samantalang ako'y nakaupo na lamang sa may batuhan sa gilid habang nag-emote-emote. Inaalala yung mga sakripisyo, pagod, puyat at gutom kasama na yung mga pawis at dugo sa aking mga paa para lamang sa vlog na ito. Diyos ko guys, nakakapagod as in literal. Huminto po kami sa paghuhuli around 3:30 AM na yata yaan. Umupo kami sa may gilid ng dalampasigan para magpahinga saglit. Tsaka na namin tinignan isa-isa yung mga huli namin. So para po pala sa mga nagtatanong doon sa part 1 kung saan daw ang lokasyon nito na ilang beses ko naman nang nabanggit, sa Mykobar, Corniche po ito. Nagsimula kami doon sa may likuran ng Ashdan Walk. Saudi to ha, baka isipin nyo Pilipinas. Dinire-diretso lang po namin ang
ang kahabaan nito patungo doon sa may sikat na tower dito sa Alcobar. Pero hindi na po kami umabot doon. Nasa kalagitnaan pa lang yata kami. Tulad na nakikita nyo ngayon, ay tumigil na kami kasi sobrang layo pa at medyo marami-rami na rin po ang mga nahuli namin. So para sa mga nagpaplano naman na manghuli din dito, kasi akala nila ay napakaraming pusit, wag po kayong mag-expect kasi swertihan lang din po ito. Kumbaga hindi po araw-araw Pasko. Lagi po kaming nanghuhuli dito, mga kasamaan ko nga halos araw-araw na. May mga time na isang pusit lang, dalawa, ganon yung nahuhuli nila dito. Unless, sumayaw din kayo ng tala, parang ako, para marami rin kayong mahuli, diba? Charot lang. Uy, parang ganito, oh. Tignan nyo. Tila ako'y nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Teka lang, ulitin ko. Medyo mali yung timing. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. O, diba? Yan lang kasi alam kong step talaga, yung ngunit nalulunod na part. So, after namin gawa ng pictorial yung mga pusit, kami din ang sumunod na nag-pictorial para may remembrance ba. Pang thumbnail ko din sana kasi ito, kaso hindi ko sure kung mailalagay ko ba kasi malabo man. Madilim kasi. Naka-ring light pa kami niyan, ha? Kapag ka ganitong mga content kasi guys, lalo na kapag kagabi, kailangan po talaga ng high definition na camera. So, okay na kami dyan. Ano? Ipupungit ko lang yung puwet ko sa huling pagkakataon. Ayan. Pagkatapos ay hinugasan na namin sila isa-isa habang binibilang kung ilan nga ba talaga. 2, 3, Buhay pa? 4, 5, 6, 7, 8, Ilang kilo to? 9, the last one, 10. O, diba? Nakakagulat. Marunong pala siyang magbilang. Charot. So, ayun na nga. Nakasampung pusit kami. Bukod pa yung mga alimasag na di na namin binilang. Ngayon ay maglalakad na po kami pabalik kung saan namin iniwan yung aming mga bisikleta. Kinakabahan na naman ako. Magbabike na naman kasi. Hindi pa nga tumitigil yung kirot sa itlog ko. Matatagtag na naman. Diyos ko. So, habang naglalakad kami patungo sa Ashdan Walk, kung saan namin itinali yung mga bisikleta, nadaanan lang namin itong isang man-made na duck lake. Namangha kami guys kasi ang ganda ng mga pailaw nila tapos ang daming pato at itik talaga, Diyos ko. Iba din ito doon sa binavlog ko dati na sa may bandang dulo na marami ding mga itik. Hindi ko alam, meron din pala dito sa may mas malapit sa amin. Sa may tapat lang po ito ng Kudo. Lagi ko naman ang nakikita ito kaso ngayon ko lang napansin na may mga pato na pala. Ayan, oh, ang dami. Tapos may itlog pa. Kunin ko kaya, ano, sayang. Mahal pa naman itlog ngayon. Kaso baka tukain ako, wag na lang. So sa aming paglalakad pabalik, nadaanan din namin itong isang lugar dito sa Corniche kung saan ginaganap yung mga event. Kapag may concert, yung mga celebrity nila, dito yan ginaganap at kung ano-ano pa. Parang may event pa nga yata sila ngayon eh. Ewan ko lang kung ano at di ko man natanong. At nakarating na kami kung saan dito namin pinark yung aming mga bisikleta. Wala naman nagnakaw. Kaso, ang napansin lang namin, ang panghi. Inihian nila. Diyos ko, mga salbahe. Nakakagigil tong mga tuwa. Di siguro manakaw kaya inihian na lang. Mayroon din po palang half court dito. Ayan no. Mga Pinoy po naglalaro ngayon dyan. Kahit madaling araw na. Hindi, mga night shift din siguro mga yan. Aura muna ako sa kanila kaso wag na lang. Itago ko muna yung kagandahan ko. Ang haggard ko kasi ngayon eh. Habang nagbabike ay dumaan muna kami saglit dito sa may McDonald's kasi gutom na talaga kami. Kaso nga lang sarado na hanggang alas 3 lang pala ng madaling araw. Pero sabi meron pa naman daw sa drive-thru. Kaya ayun nagpunta kami sa may likuran at doon kami nag-order. O, diba? Ako lang bukod tayong nakagawa niyan. Nakapag-order sa drive-thru kahit walang sasakyan. Maski bisikleta, pinark na namin sa harapan kaya di na namin dinala dito. Ang totoo niyan guys, hindi po nag-activate yung voice transmitter nila sa drive-thru para marinig yung order mo. Kailangan daw kasi may tumapat na bakal doon sa may sensor. Parang sa bakal ng sasakyan, ganon, para mag-activate. Kaya ayun, nag-transform ako into Iron Man para mag-activate siya. Diyos ko, ako pa ba? Kaya ayan, nakapag-order kami. Charot. Gusto ko sanang papuntahin dyan noon si Duterte eh. Kasi gusto nila ng bakal. Eto, kami na bakal. Tingnan ko lang kung di pa mag-activate yan. Diyos ko. Charot lang. Uy, doon po talaga kami nag-order sa may cashier na. Kaya po kami nakakain. So maraming salamat po sa McDonald's. At inallowed po kami. At wag ka, binigyan pa po kami ng isa pang extra na burger. Ewan ko ba kung bakit kami binigyan. Pasara na yata sila o sadyang nahalata nila kaming mga patay gutom.
Charot. After kumain, malamang umuwi na. Alangan magstay pa kami dyan. Ano yun, walang tulugan? Nag-CR lang kami saglit dito sa may Ascan Park. At kung makikita nyo yung paligid, maliwanag na. Alas 5 na kasi yan ng umaga. Diyos ko, inumaga na kami. Tapos, habang nagbabike, may nadaanan kaming puno ng malunggay. Wala ang may-ari. So, paano kami magpapaalam? Dinakawin na lang. Diyos ko. Kinakabahan nga lang ako kay Ernest 1 kasi ang tagal niyang kumuha. Baka maabutan na kami. Dalian mo. Putulin mo na kasi agad yung isang malaking tangkay. Tapos doon na natin pagpira-pirasuhin sa bahay. Charot lang. Baka pagalitan na kami. Pero sabi po nila, marami naman talagang kumukuhang mga Pinoy dito kahit di na po magpaalam. Kaya kumuha na rin kami. Hanggang sa makauwi na po kami sa bahay. Pasado alas 5 na ng umaga. Mahirap, nakakapagod, pero sulit. I can consider this as one of my best experiences in vlogging. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, birthday ko ngayon, ano ka ba? June 20? We can man.